Hi guys! Kumusta kayo? Andito na naman ako upang bigyan kayo ng umaatikabong update dito pa rin sa isla ng Boracay Island, Philippines. I'm your ultimate tour guide as usual. Sana hindi kayo magsawa sa panonood ng aking video at sana hindi kayo nababaduyan sa mga videos na pinapalabas ko sa aking YouTube channel. And sa mga hindi pa nakakakilala, my name is Jamil at like and subscribe naman guys. Nandito ko ngayon sa Station 1 dito sa my Discovery and the Lind, kung saan super high tide po ngayon guys. Look, ang saya. Yaman lang din na wala akong trabaho ngayon kasi medyo mahina yung kitaan sa mga water sports activities dahil pag August kasi off season. So konti yung bisita tapos pasukan na rin. So konti lang yung mga guests natin. So wala akong guest ngayon. So ang gagawin ko na lang is makikipaglaro na lang ako dito sa mga undin. Undin. Look. Yes. So sad to belong to someone else. Huh? May pinagdadaanan ka ba, Jamil? As the usual, sinasabi ko sa aking video na dito sa Boracay Island, so of this moment, it's still habagat season, guys. So nabasa na po ako. Habagat season pa rin siya. Siguro mga first week ng October or last week ng September magiging back to normal na, hindi na magiging maalon or magiging habagat dito sa White Beach. By the way, ang White Beach guys is it composed 3, Station 1, 2, and 3. Ano yun, Jamil? Ano yun? Nagko-compose ka pa At dahil malakas po yung hangin dito, malakas yung alon, ayan, mga seagrasses natin, well, hindi natin siya pwede palampasin or kailangan natin siya isama sa ating video. Ito po yung mga seagrasses na naaanod dito sa isla ng Boracay Island. Kasi kapag malakas yung alon, guys, ay shucks, nabasa yung aking bagelya. Pag malakas yung alon, malakas din yung impact nung paglaland ng ating mga seagrasses. So may mga mangilan-ngilan din ng mga basura, ayan ayan. Sana malinis to as soon as possible para at least maging okay. Pero tingnan mo yung mga seagrasses natin guys, maganda siya, diba? Masasabi ko na hindi siya mainit at hindi rin siya malamig. So normal lang yung ating temperature dito sa Boracay as of this moment. So maglalakad-lakad tayo papunta sa pinakadulo ng Station 1 kung makakarating tayo doon. By the way, that hotel is Lind Hotel. And yung isa na hotel dyan is yung Harlan Hotel, which is yung kay Heart Evangelista na hotel. Yung mga kaganapan natin dito sa Boracay right now, yeah, super high tide. Well, hindi natin maiiwasan yung mga pagkalat-kalat na yan. Ito baka sabihin nyo basura, hindi po yan basura. It's part of the nature. And yung ating mga ka-islanders na ayan, yung ating mga ka-islanders na naliligo, hey, Cape safe. Cape? Ano yun? Cape? Keep safe guys. At yung ating sana all na lang talaga. Maganda yung hotel na yan guys. Ito Mayumi Hotel. Yan maganda siya. Very nakaka-fresh. Tapos ito din. Ano kayang hotel to? Maganda din siya na hotel. Social din siya. Very resort yung peg. Tapos ito naman yung Harlan Hotel. Yan yung hotel ni
Miss Heart Evangelista, yung Harlan sa loob. Ayan o, yung pangalan. So makikita nyo lang yan sa station 1. Okay. Yung nakikita niyo na flag na ating pina-flash ngayon sa video, yan po yung parang palatandaan na kapag red and yellow, ibig sabihin tolerable pa po maligo. Kasi hindi naman siya masyadong super lakas nung habagat. So guys, yun yung sinasabi ko sa inyo, yung full red na yan, ayan, naka-full red. Pag naka-full red yan, ibig sabihin, bawal na po maligo. Okay, so pabalik na tayo no sa station 2. So tinamad ako pumunta ng Diniwid kasi medyo nalalayuan ako. Dito ako ngayon sa may yung hotel na to, Ambassador Hotel. Ayun yung grotto guys, oh. Ayan. Actually hindi siya super lakas. Normal lang yung ating alon for today. Ayan. Compare doon sa previous vlog ko guys, mga I think last week, na sobrang lakas nung alon last time. But right now, siguro naririnig nyo ata ako na nagsasalita ako kahit na malakas yung hangin kasi hindi siya ganun ka worse. Maganda yung weather, hindi masyadong malakas yung hangin, which is I really like yung weather natin today na habagat. Or gusto ko talaga yung habagat season kasi may thrill kasi. Thrill? Tama ba? Basta yung pinangumusga. Much better kapag kalmado yung tubig. Pero sa akin lang, gusto ko yung ganitong season, yung habagat season. Kailan ba kayo pupunta dito? Sana ma-meet ko kayo no, sa mga turista na pupunta dito in the future sa Boracay Island. Lagi niyong iisipin na merong tour guide na nagmamahal sa inyo. Kasi marami kasi nagme-message sa akin na, hey Jamil, nakikita ka namin sa YouTube. Kapag nagsa-search kami about Boracay Island, yung mukha mo agad yung bumubungad sa amin. So, nakakataba ng puso. I really appreciated it. English. Guys, ito yung White Sand Hotel. Kapag naghahanap ka ng reception for your weddings, like special occasion, White Sand is perfect kasi yung location nila is beachfront. Kapag kakain kayo ng lunch or kapag may mga occasion like buffet, get together with your family, reception ng kasal or kahit anumang okasyon, super nice yung ambience at very beach vibe. So, wala naman pong nagbabadyang ulan as of this moment kasi kung makikita natin, super wild yung yung ating weather, ang init na hindi mo mapapansin ay ang init pala. Ganun yung mga ganun yung mafe-feel mo dito. And if you could take a look guys, there's still plenty of people who is enjoying the beauty of Boracay Island, especially here at Station 2, and some of them are foreign, like this family who is doing some selfies and stuff. Taray. Ayan yung ating grotto. That's what we call Willis Rock, one of the famous attraction or tourist spots ng Boracay Island. That's the Willis Rock. Ang sarap-sarap maligo today pero ang lakas kasi guys. Ang lakas ng ng dating sa akin. Baka maano yung napkin ko. Ayan makikita natin yung ating mga ka-islanders na nag-e-enjoy. Ligo-ligo lang pag may time. They're still enjoying the beach though. That's the Willis Rock. And on this side, we are on our way going to Station 2. Dito tayo maglalakad sa gitna ng mga poste nito. Super high tide talaga ngayon guys. Kasi kapag hindi high tide dito, hanggang doon yung shore. So, ayan napakatahimik.
Siyempre kasi, lunch today, it's 12:35 in the afternoon. So, lunch talaga ng ating mga Kaiwanders. Yung iba, water activities. So, medyo mangilan-ngilan lang yung ating mga turista dito sa White Beach. Yung tsinelas ko is nasa bag ko. Medyo masakit yung mga bato-bato. Ayan, so patuloy pa rin po natin binabaybay yung kabahabaan ng Station 1 papuntang Station 2. Ang dami namang dumi dito. Oh, itong restaurant, oh. Ang dumi nyo. Ew, yucks. Ew, ew. Oh. Arte mo, arte ka Jamil. Pinanganak kang mayaman Jamil, ba't ang arte mo? Medyo magdahan-dahan tayo here sa area na to. Kasi medyo mabuhangin. Mabuhangin talaga. Siyempre, natural beach to di mabuhangin. Hindi kasi medyo malakas yung impact ng alon dito. Ayan kita-kita nyo naman So mababasa tayo. Wala pa naman tayong dalang pang swimming. Hindi pa ba to pang swimming itong outfit mo dyan? Yun na nga. Nabasa na nga ako, Ha? Ayan na po. Sa batuhan na po tayo dumaraan. Oh my God. Alright, so malapit na tayo sa may Station 2. Diba? Nasa may Elizalde na po tayo. Matatandaan nyo guys, yung Elizalde na yan, yung malaking puno, dyan po yung tambayan ng mga turista. Halos lahat ng mga turista, dyan sila nakaupo pag mga tanghali. Kasi, parang payong kasi yan malaking payong na napapalibutan ng mga puno at dyan sila nakakapag-relax. Grabe, nakaka-refresh. Ang sarap sa feeling. Ba't ganito yung dila ko? Matigas. Nandito na ako sa Station 2. Medyo parang kapag nilalakad mo yung Station 1 or kapag nilalakad mo yung buong Boracay Island. Trivia na yung mga Kaiwanders. Station 1 to Station 3 po. Ang haba po niya is 45 kilometers po yung haba po niya. So, ganun po siya kalayo mga Kaiwanders. And right now, hi! Hi! Welcome to my guys. Yeah. Kung mapapansin niyo guys, medyo madami-dami yung tao dito sa area na to, dito sa may Station 2. Kasi ito na po yung center sa lahat. Yung D-Mall. Ayan. Restaurants, bars, iba't ibang klaseng aliwan na ma-enjoy ninyo dito sa street na to ng D-Mall. Ayan ako, D-Mall. Nakikita nyo. So meron silang pa Barbie weekend sa restaurant na to. Parang almost 3 weeks na yung Barbie showing. Huli na kayo sa pa-promo. Charis. Ayan, so nandito na tayo sa may D-Mall. Yes. The land of... wala po anong land siya. Madaming tao. Ayan. The land of people. Ayan. So, super dami ng tao dito right now. Kasi dito po yung pinaka-center sa lahat. Ayan. Restaurants. Some are eating. Some are doing some make-along sa mga activities. So, wala lang. Chill lang ako ngayon for today's Sunday. Walang magawa So, I'm just, touring you around dito sa Station 2 sa Beach. Going to Station 3. So, let's explore the Station 3, guys. Oh my gosh, plenty of people right now. Diba? You can see. Oh my. Kumikita ang kabuhayan na naman yung ating mga locals. Okay, dito tayo sa medyo may busiest area. Alam nyo Islanders, pagdating mo ng Station 2, papuntang Station 3, ayan na, dyan na yung mga maraming turista na naglalakad. Makikita nyo ngayon.
andyan yung mga kumakain, andyan yung lahat ng mga coffee shops. The reason behind it, mga Highlanders, kung bakit mas madami yung crowd sa may Station 2 going to Station 3, it's because lalong-lalo na sa may Station 3, dyan po lahat yung pangmasa ng mga hotels, nandyan yung mga inns, hostels, mga murang hotel, mga budget hotel. Ito naman sinasabi na yun lang yung afford ng ating mga Highlanders. May mga, of course, turista tayo na practical, kasi yung iba kasi is gusto lang nila yung tulugan. Pero kung may budget naman kayo, why not, di ba? At least nakapag-check-in kayo sa luxury hotel, at the same time luxury din ang beach na inyong pinuntahan. So walang tapon, hindi sayang yung inyong mga pera. So nasa may Station 3 na ako. Crowd, diba? Medyo madami na yung mga crowd dito sa Station 3. Kasi ang Station 3 ay tahanan din yung mga souvenir shops. Nagbebenta ng mga souvenirs and stuff. Siyempre, ito yung mga mura na souvenir Station 3. Yan. Dito ako tatambay ngayon kasi walang tao. Look, oh. Ayan. Andito ako sa Angol, dito sa pinakadulo ng Station 3. So, masarap dito kasi nakaka-refresh lang. Wala ka masyadong nakikita ng tao. Tapos ang linis tong dagat. Oh. Walang lumot. So, I think this is the best place for me to, unwind for a while. Kasi it's been a while din na hindi ako nakapag-beach. Dala ng sobrang busy sa trabaho. And right now, wala ako masyadong guest. Kasi bukod sa mahal yung mga tinda ko, walang nagbubuk. Kaya yun. But syempre, quality naman yung mga tinitinda ko. Time check, it's 4:30 in the afternoon and I think dito ko natatapusin yung ating vlog for today, guys. I'm still at Angol Beach, enjoying the beautiful scenery of Boracay Island, and I want you guys to witness and visit Boracay Island in the future. So to those people or to those Islanders natin in the future who wants to visit Boracay Island in the future, all you have to do is to book your flights back and forth. And sa mga naghahanap ng water sports activities, yes, yung ating travel agency na Luxury Sports, please follow us sa ating Facebook and Instagram page. Luxury Sports, yan po yung name ng ating travel agency where we offer luxury adventure here sa Boracay Island. We have yacht cruise, luxury yacht cruise. You can also check out yung vlogs natin sa mga yate sa aking previous vlogs, and of course yung ating pangmalakasan ng pool fight setup sa Boracay Island na makikita nyo din sa ating Facebook and Instagram page, and also sa ating YouTube yung mga previous vlogs natin. So wag na huwag kakalimutan at mag-book ng mga ating water activities dito sa Boracay Island. So hanggang sa susunod nating pagkikita, sana meron akong naibigay na konting impormasyon at tips sa ating mga turista in the future that wanted to come and visit Boracay, and of course to unwind just like me right now, and of course to refresh, to witness the beautiful Boracay Island. Come and visit and I'll see you here. I'll be more than happy to assist you as your Boracay tour guide. This is Jamil, and follow me sa aking personal IG account, Jamil Sultan. Bye guys!